Ngayong gabi sa tanan, so ana po ta sa ato ang daily devotional. Ika-day 56 na sa ato ang pag-study. So before ta mag-proceed sa ato ang word, sa ato ang pagabasahon, so manganta sa taog awit nga pagdaig. So ang Ginoo gamhanan sa tanang gamhanan, Lord, ikaw lamang among gisaligan kanunay, Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord God. God is good. All the time. And all the time. I saw again. God is good. All the time! And all the time. God is good! So, maski pa man nga naistay struggle, kada adlaw gayud nga struggle. Salamat gihapon sa Ginoo kay magpadayon gihapon ta sa ato ang buluhaton karon higayuna. So, atong kantahon ang Ulan sa Panalangin. So, kisa tong nakahibaloan nga kanta, kanta lamang. Kantahan nato ang Ginoo. Ulan sa Panalangin kay sama sa ulan. Salamat, Lord God, sa imuhang grasya, Lord. Salamat sa imuhang gugma. Salamat sa imuhang kaluoy kanamo, Lord God. Salamat sa imong pag-atiman kanamo karong adlaw. Salamat sa imong kamaayon dili kanamo, Lord God, maski pa man sa among pagkamakasasala, Lord God. Pasiloa kami, Lord, sa among mga sala, Lord God. Limpyohi kini among kasing-kasing, Lord God. Tanggala, Lord God, ang mga bati nga mga batasan, Lord God. Nga dili makapahimuot diha kanimo, Lord God. Create a clean and a pure heart sa among kasing-kasing, Lord. Daghang salamat, Lord God, sa mga pagsulay, Lord God, nga imong gialaw, Lord God, nga malig-on kami, Lord God. Bisig pa man sa mga trials, sa mga challenges, Lord God, magpadayon gihapon kami, Lord God, sa pagdayeg ug pagsimba diha sa imong ngalan, Lord. Salamat sa imong mga gipang-alaw, Lord God, nga
makadasi ka namo, makapalig-on sa among pagtuo diha kanimo. Lord, karong higayuna ang among isalig diha kanimo ang amo ang buluhaton sa pagtuon sa imong pulong. Makikistorya ka kanamo, Lord God. Help me, Lord God, to deliver your word. Puna kami sa imong balaang espiritu, Lord God. Mamuhat ka sa matag usa kanamo. Whatever man, Lord God, nga mensahe nga imong ipaabot kanamo, tabangi kami, Lord, nga ma-apply kini dinhi sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Lord, wala kami mahimog, wala ikaw, Lord God. Ikaw lamang among gisaligan sa kanunay. Among ibalik ang tanang dungog himaya, Lord God, diha kanimo. And we rebuke every work of the enemy, Lord God, nga mosamok sa amo ang sa mga buluhaton karon, Lord God. Tabuni kami, Lord Jesus, sa imong habiling dugo. Tanggala, Lord God, ang mga distractions, Lord God, mga wandering thoughts, Lord God, nga mo distract ka na mo, Lord God, in the name of Jesus. Lord, we lift up to you everything, Lord God, all for the glory of the Father, in the name of Jesus. Amen and amen. So, maayong gabi sa tanan. Kung naata sa ika-day 56, day 56 sa ato ang pag-study. So, kung naamoy mga Bibles, open your Bible to Proverbs chapter 9, verse 10. So, ang atong topic is respecting other people. Sige na, kasi may magbasa. Respecting other people. Ayaw na ni Jesus na imong sakit sa ngipon. So, here are some big ideas about respecting other people. So, ingon ni Beth Moore, if you are willing to honor a person out of respect for God, you can be assured that God will honor you. If you are willing to honor a person out of respect for God, you can be assured that God will honor you. So, muna ingon ni Beth Moore. Ingon po ni Billy Graham, don't be a half-Christian. There are too many of them in the world already. The world has a profound respect for a person who is sincere in his faith. So, ingon ni Billy Graham nga, dili ko na magtunga-tunga. 50-50 Christian, 50 dili, 50% dili. So, kadaghanan na diri sa kalibutan. Ang gikuan sa Ginoo is, grabe ka high standard ang Ginoo gayud. Si Father God, grabe ka high standard. Kaya gusto niya ang 100% sa ato ang heart. Ingon sa iyang sugo, to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your mind, and with all our strength. So, kung ina na nga with all, so, dili gud na 50-50, so 100% gud na. So, diri sa ato ang topic karon, wala may gihatag diri sa basahon sa guide. Wala gihatag diri ang verse, pero ang topic man is respecting other people. So, nangita ko og verse nga muhaom ani nga kuan nga topic. So, naa sa Proverbs chapter 9 verse 10. So, kung basahon ni mo Proverbs chapter 9 verse 10. Proverbs chapter 9 verse 10. So, basahon ni Maria Ron. Sige, basta, dili ka. So, The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. So, mana siya ang pulong sa Ginoo. Diri sa lain nga translation, wisdom, ingon diri sa International Children's Bible,
wisdom begins with respect for the Lord. So, ang atong isgutan diri is respecting others. So, unang-una gayud, makarespekta properly sa mga tao kung naatay una nga respeto sa Ginoo. So, ingon diri, wisdom begins with respect for the Lord. And understanding begins with knowing God, the Holy One. So ingon sa kuan, ingon diri sa Bisaya, ang pagtahod og pagbaton og kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Pagtahod o pagbaton og kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang pagbaton og kahibalo sa balaang Dios mao ang pagbaton sa maayong panabot. So mao na siya nga kinahanglan nato gid ang respeto gid sa Ginoo gay. Una, mao na maka naatay wisdom. Kanang wisdom, kaalam. Mao nagingon diri ang wisdom, ang kaalam diha magsugod sa kahibalo sa Ginoo ug pagrespeto sa Ginoo. Respeto to sa Ginoo ug naatay knowledge sa iya, understanding ug mag-ubang gyud ni ang wisdom ug understanding. Ano man ni akong mga kidos? Why are you? Okay. What happened? Ano ba? Mama? Sakit ang ngipon. Kaya lang ayaw na ni Jesus imong ngipon. So, ang ato ang topic karon is respect. Respect for others. So, ang respeto gayud magsugod na siya kung naagi tayo respeto sa Ginoo. Ang pagrespeto na sa Ginoo mao na maghatag, ang atong pagrespeto sa Ginoo mao na maghatag og wisdom, kaalam, ug ang pagsabot diha pud magsugod sa pag-ila sa Ginoo, ang pagbaton o pag-ila sa Ginoo, knowing God. Understanding begins with knowing God. So, unsaon na to pagkahibalo sa Ginoo. So, diri na ta nga mag-study sa pulong sa Ginoo. So, kaning Bible, kaning balaang kasulatan, kompleto ni siya. Ingon pa diri akong basahon nato ang kaning Proverbs chapter 9. Ingon diri gani sa verse 1. Ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon. Og kini gibutangan niyag 7 ka haligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan. Gipalamian niya ang Binuo, giandam na ang kananan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoong babay sa pagdapit sa mga tao sa lungsod, ug sila naingon, tambong kamo sa kumbira, mga taong walay alamag, ug sa mga buang-buang naingon siya, dali kamo kaon sa giandam kung kalanon, ug inom kamo sa bino nga akong giandam alang kaninyo. Biyai ang pagkawalay alamag ug mamaayo ang imong kinabuhi. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. Ingon diri sa verse 7, kung badlongon mo ang taong mapagarbuhon, insultuhon ka lamang niya. Kung badlongon mo ang taong daoton ka lamang niya. So, kung ang mga prideful nga mga tao o mga daoton nga mga tao, kung badlongon, dili na sila madawat. So, ayaw badlonga ang taong garboso, tay kasilagan ka lamang niya. Apan kung ang imong badlongon ang mga maalamon, tahuron kaniya. Ang iyang kaalam, ang isulti mo sa matarong makadugang sa iyang kahibalo. So ingon na dito sa verse 10 nga, ang pagtahod
og pagbaton og kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. So diha gyud magsugod gayud ang kuan, ang wisdom. Ang wisdom, ang kaalam nga gikan sa Ginoo wala gyud makatupong. Kay sa gingman pa diri sa Biblia ingon pa nga lahi ang wisdom sa tao ug lahi ang wisdom sa Ginoo. Wisdom aka nang tawhanon bitaw nga wisdom kay ang di ko kakuan sa nga verse ni ingon to nga kung ang foolishness sa Ginoo mao na siya ang wisdom sa tao. So foolishness ra ganito sa Ginoo. Ito mo na magkuan. Kakainom tubig ka. Inom tubig ko. Ano tubig? So na siya ang dili na to matungkad ang kaalam sa Ginoo. Kung unsa to ang kuan ra sa Ginoo, foolishness ra ganito sa Ginoo, mao na siya ang kaalam sa tao. Ang kaalam sa tao, balik. Ang kaalam sa tao, foolishness ra na sa Ginoo. Ibali, foolishness ba? Kabuang ra na sa Ginoo. So mo na nga ang usa ka maalamon nga tao, ang kaalam makapataas sa imong kinabuhi. Bulahan ka kung aduna kay kaalam. Apan magantos ka kung isalikway mo ang kaalam. Mao gina ang ako ginapray na ako na kanunay matag adlaw nga Lord tagaay jud kog kaalam ug pagsabot ug kahibalo. Kay lahi ang kaalam kahibalo og pagsabot nga gikan sa Ginoo kaysa sa ato ang on nga kaalam. Kay nga tong on nga kaalam kay kung ang atong on ra nato nga kaalam kaguliyang man tapos sahay po dili magtunong. So mo na nga diha gid na magsugod sa kaalam nga gikan sa Ginoo. So, ingon pa diri sa kuan, ingon matong bulahan ka kung aduna kay kaalam. So, ingon diri sa 13 verse 13. Ang babayeng buang-buang sa baan, wala siya alamag ug kaulaw, murag daghang baigo ani ba? Ang pulong sa Ginoo na nag-ingon na niya, ang babayeng buang-buang sa baan, wala siya alamag og kaulaw, anha siya maglingkod sa pultahan sa iyang balay o diha sa usa ka lingkuranan sa bahin sa lungsod nga daghan og tawo. Ug tawgo niya ang mga nanglabay nga wala manghilabot sa uban. So kani siya nga babay anha siya maglingkod sa pultahan. So wa na siya trabaho, so dara sa gawas. So ning mayunda na siya nga kaning hilig niya magchismis. Mangita or magchismis. Dali ka mo, mga tao nga walay alamag, maingon siya sa buwang-buwang. Mas tamis ang tubig nga kinawat, mas lamian ang pan nga kanon diha sa tago. Ang mga biktima niya wala masayod nga ang maadto didto mamatay ug kadtong nakasulod na nahitipon na sa kalibutan sa mga patay. So, mo na nga wala gyud ang kaalam gyud sa Ginoo is kaguliyang gayud ang ato ang kinabuhi. Karong gabi na ang hindi man makita nga murag ako ra may nakita diri o kuan nairay gamay nga mga struggle pero kani nga mga challenges sa kinabuhi nasugdan naman nga magsangyaw ta sa pulong, mag-share, mag-study sa word ni God. So magpadayon gihapon. So, mao na siya ang atong memory verse. Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Pero, asa to hala? Kuan to ha? Sa lain nga verse, sa lain nga version, wisdom begins with respect for the Lord, and understanding begins with knowing God, the Holy One. Wisdom and understanding, mag-uban gayud ni sila. Kay lahi ang wisdom nga gikan sa Ginoo ug lahi ang pagsabot nga gikan sa Ginoo.
ang tagaan ta og maayong panabot. So mao na siya nga ang mga maalamon nga mga tao, mga hilumon kuno, mga hilumon. Mga maalamon nga mga tao, mga hilumon. Dili ni sila dali nga moistorya. Kay nakaibalo na sila kung dapat ba iingon or dili. Mao na siya, wisdom begins with respect for the Lord. So tanan na tong mga respeto gayud nga makarespeto ta sa insakto nga pamaagi is by first is respecting God. So karon daghan na gyud ang kung atong obserbahan ang ato ang palibot, wala na gyud respeto gyud ang tao sa Ginoo. Maski sa mga kinaiyahan, wala na gyud nawad-an na og wala na respeto. Kaya nga naman, nganong wala may respeto tungod na sa resulta na sa sala. Because of our sins. Mao na nga, ang Ginoo na ning kamot gihapon nga mabalik ta. Mao na nga, say, naglinog. So, linog. Ganina karong adlaw, pila ka linog ato ang Kalima. Pila ka linog ang atong na experience. So, kalima. So, kuan na to siya, reminder na to sa Ginoo. Ang linog ra ang dili matag-an. So, kinahanglan na to mangandam. Mangandam gayud ta. Dili nga mangandam na ta sa mga butang diri. Atong andamon ang atong kinabuhi. Kaya atong kinabuhi diri sa kalibutan, nag-training ra ta diri. So, nag-training man ta. Para asa man atong training dinhi. Duha ra na pilian. Pili ba ta, heaven or hell? So, kita gitagaan ta og pagpili sa Ginoo. Mao na gitagaan ta og free will. Tungod kay tagaan ta og free will sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo nga mahigugma ta niya. Kung wala tay free will, makahibalo ba ka ta mahigugma? Na ba higugma? Makahibalo ba ta nga mahigugma? Kay kung kuana na siya, dili na siya pagpili, murag dili ta makahigugma kay. May nga nga ilab ni nga tao pero naa siya ay kapalit. Dili na siya matawag ng gugma. So mao na siya nga ang Ginoo na higugma kanato gayud pag-ayo. Gusto sa Ginoo nga mabalik ta sa iyang tiilan. So sa ako ang kuan is kaning akong among ginahimo kada gabi sana siya sa kanang para mamutubo ang atong pagtuod sa Ginoo. Daghan man mga struggles pero ako nagaampo nga ligon ko sa Ginoo kay lisod kung ako lamang yung own nga strength ang ako ang saligan. So mo na siya nga we need to respect God, to respect His law, His word, His commandments. Ay mo na nga ang tao gitagaan ta og pagpili pero taas pa kayo ang pasensya sa Ginoo sa ato nga mabalik ta sa iya. So maski pa unsa pa ta ka makasasala, gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo. Miski unsa pa ta kabad kaniadto, ang Ginoo gipasaylo na daan ang ato ang mga sala. Ang ato lamang yung buhaton is dawaton nato si Jesus nga maiyahang the best gift nga iyang gihatag sa ato. Ang gift nga free gina ang gift. Nabaday gift nga dili meron ka og gift dili na gift kung dili free. So ang gift is free na siya. So mao na siya nga atong dawaton ang Ginoo si Jesus Christ at ang kinabuhi as our Lord and our Savior. But first thing and foremost, ato jung i-acknowledge nga makasasala ta. So tungod sa ato ang mga sala, we humble ourselves. Atong inunsulan nato ang mga sala. So sa karon sa kuan ron panahon man ron sa karong time is panahon sa Lenten season. Dili lang kay sa Lenten season ra nga
maghinumdum sa ato ang mga kasalanan. Kundili sa tanang panahon, kay kada adlaw ta makasala. Pero dili na siya, kanang maingon ta nga tao raman ta, dili ta perfect. So, dili na siya license nga magpakasala na lamang ta. Lahi ang nagpakasala o nakasala. Nagpakasala. Kay ang uban mayon nga nakasala na pero mararag wala bitaw, walay conviction, wala bitay conviction sa Holy Spirit nga. Bad sala na siya. So kung naana kung ato nang gidawat si Jesus ato ang kinabuhi, ato nang hinulsulan ato ang mga sala ug ato ang i-welcome ang Ginoo sa atong kinabuhi, pinaagi sa balaang espiritu, ang Holy Spirit maunay mag-direct sa ato. So ang tag-iya na sa ato ang kinabuhi, dili na kita, kung dili na ang Ginoo na. So mauna nga kung ang Ginoo nang tag-iya sa atong kinabuhi, mosunod ta sa iyahang sugo. So unsaon na to pagsunod sa iyang sugo? Mobasa ta aning Biblia. So mo gina importante gayud ang pagbasa sa Biblia because God is communicating us through His Word. And we communicate to God through our prayers. So, mao na siya ang kuan gyud sa ato ang discipline sa ato ang espirituhanon nga bahin. So, ang tanan gayud sa Ginoo ra gayud nga unsa may purpose nato sa atong kinabuhi. Diha makita diha sa Luke chapter 10 verse 27 katong usa ka ano to dato siguro. Luke chapter 10 verse 27 natulog naman niya akong mga kuan. Usa ka sambingay, usa ka magtutudlo sa balaod or Pharisee siguro ni. Usa ka magtutudlo sa balaod nga katong unsa na katong the good Samaritan. Kang gipangutana siya kung unsaon man ang unsaon man nga makabaton og kinabuhing dayon. So gipangutana siya ni Jesus. Unsa may giingon sa kasulatan? So mao ganang giingon nga si Jesus mo refer gyud siya sa kaning kuan ba? Kaning scripture bala ang kasulatan. Unsa may giingon kay basi gani katong gitintal si Jesus naingon man siya nga it is written. So si Jesus gani nga nag-study gani siya. Di ba si Jesus is 30 years old na siya nagsugod sa iyang ministry. So gikan pa sa iyang pagkabata, nag-study na siya sa the law of Moses katong tong mga Old Testament or the scriptures. So mao na nga si Jesus man ang visible image of God. So kinahanglan si Jesus atong model. So si Jesus nag-study man, so kita pud mag-study. Ginoo na gani siya, nag-study siya. Samot na pud kita nga tao lamang ta. So dapat mag-study gyud ta simple. Mao na nga unsaon na to pagsunod sa iyahang suguan kung wala ta kay balong. So unsaon na to pagkaybalo sa sugo sa Ginoo, mao gyud nga magabasa sa pulong sa Ginoo. Mao na nga before ta mobasa sa pulong sa Ginoo, mayngon tag dili ko kasabot, di ko ana kay nalumra. So naamay goy mga uban pud nga kuan nga literal nga meaning, naapoy uban pud nga kanang kaning symbolical or naapoy uban nga dili pa ipasabot, dili pa ta makasabot sa kanang pulong ani, kanang unsay buot pasabot ug i-reveal na sa Ginoo sa maabot kung kana nga mga kuan. Masiganig sa mga panghitabo nga dili na to masabtan nganong nahitabo na siya. Pero moabot ra ang panahon nga makasabot ra ta kung nganong gialaw sa Ginoo to nga manghitabo. Walay ang Ginoo nakasayod sa ato ang future. Siya gyud naghimo kanato sa ato ang future. So wala gyud matago gayud sa Ginoo. Ingon sa Jeremiah 29:11 nga, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you future and a hope, and not harm,
So and kanang you will be successful. So daghan og mga sugo ang Ginoo diha og kanang mga sugo sa Ginoo nanay kauban nga mga promises. Emi sa ganig sa John 3:16. Ingon dito ang unsay sugo sa Ginoo sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes. So ang sugo is believe. Whoever believes in Jesus, in Him, will not perish but have eternal life. So ang sugo is believe in Jesus ug ang iyang promise is eternal life. So kung magsige tag study sa pulong sa Ginoo, diha gyud nato masabtan kung unsa bito ang Ginoo. Unsa atong ilhon ang Ginoo, atong ilhon ang iyang unsay prinsipyo niya. Sa iyang prinsipyo niya. Diha sa Matthew 6:33 nga, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, unsa gyud kuan gud sa Ginoo is unahon gyud siya. Ang kuan sa Ginoo is dependent ta sa iya ba kada adlaw, dependent ta sa iya ha. So mao na gid ang iyang sugo. So, kauban na diha ang respeto. Pinakauna gid ang respeto because wisdom, the wisdom from God, dili gyud na mga kuan. Kay masiganig si pinakamaalamon nga kuan is si Solomon. Si Solomon gayud ang wisdom gayud nga gikan sa ilaha gayud. Mga dato sila pero maalamon sila nga mga kuan. So dili na nato tas-on ang kuan. So mao ra to ang kuan is ika-share nato sa ato ang kuan karon, devotional karon. Murag ako ning kuan ron panahon. So wisdom, kung baliko nato, wisdom begins with respect for the Lord. And understanding begins with knowing God, the Holy One. So ako manghinaot ko nga tagaan ta og desire sa Ginoo to know His word, to pray always, and to love God with all our heart, and to love our neighbor as we love ourselves. So ingon dire sa bedtime prayer nga, Dear Lord, help me respect other people and help me respect you. Let me be a respectful person so that other people can see what it means to be a Christian. Mao na kada adlaw naningkamot mao na nga ang atong pagtuo atong ipakita sa atong buhat. Dili kay magbuhat to gain the approval of God. But we do good because God is good. Mao na siya ang kuan diha. Tungod kay ang Dios maayo. Tungod sa kamayo sa Ginoo, tungod sa iyang gugma. So kung nakadawat ta sa gugma sa Ginoo, we are also capable of loving others in a proper way. So we can love, dili lamang nato higugmaon tong mga tao nga nahigugma ka nato, kundi higugmaon nato ang tanang tao, even the difficult one. We cannot love the difficult one without the power of God. So mo na nga, we need God every day in our lives. So karon ako ang kuan ng kung kinsa may makapaminaw ani, makakita ani nga video, ang Ginoo nahigugma kanimo, nahigugma ka nato. Wala magtan-aw ang Ginoo sa atong mga kasalanan, kundi ang ato ang nga kita iyang gihimo. So God love us so much. Because God love us so much, dili siya gusto nga we remain as we are. Gusto sa Ginoo nga palambuon ta. Daghan og mga promises ang Ginoo sa atong kinabuhi. So mao na nga unahong gayud nato siya. So karon ikaw lak na kay kadugang. Ikaw lak kay kadugang. Sa kamera ni sa may kadugang sa ato ang kuandron about respecting other people. Napaingon nila sa Matthew 7:12 nga do for others what you want them to do for you.
This is the meaning of the law of Moses and the teaching, and of the teachings of the prophets. So if you want others to respect you, you must respect first. So kana siya is one of the teaching ni Jesus sa Sermon on the Mount. So kanang teaching bitaw ni Jesus sa Sermon on the Mount, atong gingon ni laklak nga do unto others. So do unto others na saying ana gani, pero biblical mo din ang kuan. Ang sa kuan nato saying nato is in negative way, o kanang kuan siya babali, kanang do not do. Pero diha kay do unto others what you want others to do unto you. So kung unsay gusto nimo nga buhaton sa imong isigkatawo diha kanimo, mao'y buhata pud kaniya. So kung ganahan ka nga mahimong good siya sa imo, so buhata pud ang maayo. Pero tanan lagi naglangkob tanan tungod sa gugma sa Ginoo. So ang gugma gayud, love covers a multitude of sin. So una nga kinahanglan nga mahigugmaon ta, because God is love. Because we receive the love of God, and so we can love others. So let us pray. So we conclude, Lord. Our Father in heaven, Lord, dakang salamat, Lord, sa imong reminder, Lord God, sa imong pulong, Lord, nga imong ipaabot ka namo, Lord. Maski pa man, Lord God, na yung mga kulian, Lord, maski kaning akong mga bata, Lord God, nakapaminaw sila, Lord God, nga matisok kini nga mga pulong diha sa ilahang hunahunag kasing-kasing, Lord. Lord, wala ako mahimog, wala ikaw, Lord God. Ikaw magapatubo niini, Lord God, nga liso sa ilahang kasing-kasing, Lord God. Nabangi ako, Lord God, nga makatudlo sa ilaha, Lord God, in a proper way, Lord God. Nga maski man ako, Lord God, help me, Lord God, to be more patient, Lord God. Kaya mo na akong struggle sa kanunay, Lord God. Maski sa uban, Lord God. Lord, ang salamat, Lord, pulong, Lord God, to be a reminder, Lord God, nga to be a respectful one, Lord. To be a respectful one. Nga diha kanimo, Lord God, ang makang respetuhon, Lord God. Ang imuhang pulong respetuhon, Lord God. Tungod kay ikaw ang tag-iya ning tanan, Lord God. Ang kining mga nahitabo nga mga kalamidad, Lord God, ang linog, Lord God. Mao'y nag-remind sa amo, Lord God, nga ikaw, Ginoo ka, balaan ka, Lord God. Nga angay kang respetuhon, Lord God. Lord, inloy ang mga kasing-kasing, Lord God. Tanggala, Lord God, ang mga hunahunag, mga daotan, Lord God, nga dili makahatag og kalipay diha sa imong ngalan. Lord, ayaw kami pasagdi, Lord God. Ikaw lamang among gisaligan, Lord God, sa kanunay. Tabangin kami, Lord God, kaya wala kami mahimo o wala ikaw. Tabangin kami, Lord, to fulfill your purpose, Lord God, sa among kinabuhi. Tabangin kami, Lord God, to love you with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and to love other people, Lord God, as we love ourselves. Lord, tungod kay ikaw, gugma, Lord God. Tabangin kami, Lord God, nga mahimong mahigugmaon, Lord God, sa tanan, Lord God. Tabangin kami, Lord, karong gabi una, Lord God, nga imo kaming tagaan, Lord God, sa wisdom, sa understanding, Lord God. Help us, Lord God, to increase our faith, Lord God, in you. Guide us always, Lord God, and teach us, Lord. And also correct us, Lord God, kung sa mga panahon, Lord God, nga kinahanglan na mo og correction. Lord, tabangin kami, Lord God, nga to be in your presence always, Lord God. Kay magkaguliyang gid among kinabuhi, Lord God, kung wala kami diha kanimo. Father God, salamat na ining panahon, Lord God. Salamat na ining higayuna, Lord God. Nakapadayon kami ining nga buluhaton, Lord. Sa imong pagtuon sa mga pulong, Lord God. Lord, among isalig diha kanimo ang tibok namo kagabhion, Lord God.
nga ikaw mag-auban ka namo Lord God sa among pagkatulog. Nagaay kami Lord sa mayong pagpahulay, i-restore Lord God ang amo ang health Lord God. Ayuha ang mga balatian Lord God, mga sakit sa ngipon Lord God, mga pangsakit sa kalawasan Lord God. Huwag ang pong pag-ampo Lord God ang mga among mga relatives, mga friends Lord God nga naa karon sa mga tambalanan Lord. Ikaw magahatag og kaayuhan Lord God sa ilahang physical nga body Lord God ug kaayuhan po Lord God sa ilang espirituhanon nga bahin. Lord, ang kinsa man Lord God ang makapaminaw ini nga mga pulong nimo Lord, mga pulong nga gikan kanimo Lord God. Tagaay sila desire Lord God to know you more Lord God. Hikapa ang matag usa ka mga kasing-kasing og kinabuhi Lord God. Mapangitaon ka Lord God sa ilang kinabuhi. Paghari ka Lord God kanamong tanan Lord. Baguha nga mong hunahuna og kasing-kasing Lord God nga mahimo kaming sama ni Kristo. Kaya wala kami mahimo wala ikaw Lord God. Si Kristo lamang amo ang example Lord God. Imo gihatag kanamo. Lord, bantay kami Lord God sa kanunay, ilikay kami sa tanang matang sa mga kadautan Lord God, mga katalagman, sa mga balatian Lord God, sa mga disgrasya uban pangbuhat sa kaaway Lord God nga masakmit kanamo diha sa imong kamot. Father God, cover us with the precious blood of Jesus. Padala ang imong mga linibong nga mga anghel Lord aron pagbantay kanamo Lord God samtang kami nangatulog. Ug Lord, ang imuhang gugma, grasya Lord God, mag-auban ka namo ang imuhang kalinaw. Ug Lord, pukawa kami Lord God sa ugma Lord God, kaya nagalaom kami Lord God nga wala pa ka nahuman dinhi ka namo. Pukawa kami Lord God sa imuhang gugma o grasya Lord God. Nakanunay kaming malaumon Lord God sa imuhang pagbalik Lord God. Prepare us Lord God. Lord, kung ibalik ang tanan dungog himayog pagdayeg diha kanimo Amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. So, ng gabi sa tanan, dahang salamat sa kinsa may ning tanaw aning video. Good night and God bless everyone. So, ang akong mga bata, natulog na. Ang usa gisakitan og ngipon, ang usa wala sa mood. So, bye-bye.